Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, al-muta'ali, al-fattahil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, khaliqus samawati wal ard wa ma bainahuma. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih faballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-ummah wa kashafa 'anha al-ghummah wa hadhdharaha min al-bid'a wa jahada fillahi haqqa jihadihi litakuna kalimatullahi al-'ulya salatan wa salaman daimain متلازمين على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال من عز من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في هذا اليوم المبارك وفي هذا المقام المبارك جدير بنا أن نتحدث عن الخصال التي ستساعدنا في دنيانا وأخرانا. فاسمعوا وعوا قول هذا العبد الصالح المسمى أو مكنى بحاتم الأصم رحمه الله تعالى، وهو أحد الصالحين زمانه. فقال رحمه الله: تعهد نفسك في 3 مواطن. إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. Mga kapatid, sa pananampalataya, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, naririto na tayo ngayon sa mga ika-4 na araw ng Jumada Thani sa taong 1443 ng Hijra. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na pasapitin niya pa tayo sa pinagpalang buwan ng Ramadan na hinihiling ng bawat isa sa atin, kung saan ang mga salihun, ang mga salafus salih, 6 na buwan bago sumapit ang Ramadan, nagdudua sila na pasapitin pa sila, padatnin ni Allah sa buwan na ito. At 6 na buwan naman matapos ang Ramadan, nagdudua sila kay Allah Ta'ala na tanggapin ni Allah ang kanilang mga gawain sa buwan na ito. Naway mapabilang tayo sa mga nakakaramdam ng pagkasabik sa pinagpalang buwan na iyon, at pagkasabik na parati nating masagawa ang mga bagay sa kaluguran ni Allah Ta'ala, sapagkat wala tayong dapat ibang hinahangad bilang kanyang mga alipin, kundi ang kanyang pagkalugod. Mga kapatid, nais kong hiramin ang inyong mga pandinig at mga puso at ang inyong mga pangunawa sa pinagpalang araw na ito, sa pinagpalang lugar na ito, sa oras na ito ngayon. Sa mga salita o kataga ng isa sa mga banal na tao sa kanilang panahon na pinangalan ng si Hatim al-Asam rahimahullah. Isa siya sa mga tinatawag na mga zuhad o mga natalikod sa mga makamundong bagay sa panahon na ang mga Muslim sa time na yon ay sagana sa sibilisasyon at sa kayamanan.
at ang kanyang teacher na pinangalanang si Shaqiq al-Balkhi, rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala. Ano ang ating makukuha na lesson mula kay Hatim al-Asam, na isa sa mga zuhad sa kanyang panahon? Sinabi niya, rahimahullah, italaga mo sa iyong sarili ang tatlong bagay na ito o tatlong pangyayari na ito sa iyong buhay. Una, idha amilta, kung ikaw ay magsasagawa ng gawain, pagsamba, kabutihan, fadhkur nadharallahi ilaik. Isipin mo ang pagtingin ni Allah sa iyo. Pangalawa, wa idha takallamta, at kung magsasalita ka, anumang mamutawi sa iyong dila, fadhkur sam'allahi minka. Isipin mo o alalahanin mo na naririnig ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sakatta, kung ikaw naman ay mananahimik, fadhkur ilmallahi fik. Alalahanin mo ang kaalaman ni Allah na nalalaman niya at natatalos niya ang nasa puso mo sa panahon ng iyong katahimikan. Tatlong bagay na kung iisipin at wawariin natin ay tila baga napakasimple at payak. Subalit malalim kung ito'y tagos sa ating puso na pagnilayan. Nang sinabi ni Hatim al-Asam, idha amilta, fadhkur nadharallahi ilaik, napakaraming makukuha nating bunga at sanga-sanga sa salitang ito. Kung ikaw ay magsasagawa ng gawain, alalahanin mo na si Allah ay nakatingin sa iyo. Dito pa lamang mga kapatid sa Islam, makonekta natin sa pambungad ng ating khutbah kanina patungkol sa ridha o pagkalugod ni Allah. Ang isang alipin, gagawa man siya ng maliit o malaking kabutihan, tinitignan niya ang makam o ang katayuan ni Allah sa kanya. Kaya nga sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. At sa inyong mga sarili, sa inyong mga katawan, hindi ba ninyo nakikita at hindi ba ninyo naaaninag ang pagpapala at biyaya ni Allah Ta'ala? Ilan sa atin ngayon, mismong hininga niya o mismong pag-ihi niya, kailangan niya pang bayaran ng milyon-milyon sa doktor para lang makaihi ng normal, para lang makahinga ng normal. Wallahi thumma wallah, sumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumpa kay Allah, hindi natin nare-realize ito sa ating mga sarili sapagkat hindi natin nakikita ang kahalagahan na yun na binigay ni Allah Ta'ala sa atin. Hindi natin nakikita ang value, ang kahalagan noon. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, fadhkur nadharallahi ilaik. Tignan mo sa iyong mga gawa, sa iyong mga kilos, tignan mo na si Allah ay nakatingin sa iyo. Ang problema sa panahon natin ngayon, lalo na sa panahon ng social media, halos lahat ng mga gawain natin, hindi ang paningin ni Allah ang ating binabantayan, kundi ang paningin ng tao. Paningin ng tao. Kaya hindi makagawa ng kahit anumang gawa kung hindi sa tingin ng tao sa kanya. Baka mamaya anong masabi ni Kwan? Anong masabi ni Kwan? Kaya kahit mabangga niya pa ang syariah, okay lang. Basta hindi makapagsabi si Kwan. Paano naman ang sasabihin ni Allah? Ano na ang natira? Kapag gumawa ka, nagsadaka ka, tignan mo kung yan ba'y kinalulugod ni Allah. O baka may konti sa puso mo na nagsasabi o bumubulong sa iyo, na tignan mo, pinuri ka na ng mga tao, nagustuhan talaga nila ang ginawa mong pagsasadaka, ang ginawa mong pagbabasa ng Quran, ang ginawa mong lahat ng yan, kapatid sa Islam. Kung hindi ang paningin ni Allah ang titignan mo, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa hadith al-Qudsi, Ana aghna syuraka'i bi man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahul Bukhari. Sabi ni Allah Ta'ala sa hadithul Qudsi,
Ako, sabi niya, ika ay sagana at walang kailangan sa sino mang tinatambal sa akin. Sino man ang gumawa ng isang gawain na tinambalan niya ako doon. Ibig sabihin, gumawa ka ng isang gawain para purihin ang tao. Yun ang niyat mo. Para ipakita na ako ay talagang mayaman. Para ipakita na ako'y magaling. Ang sabi ni Allah, iiwanan ko siya at ang kanyang itinambal sa akin. Nangangahulugan, wala nang reward mula kay Allah Ta'ala yun. Aanin mo ang paningin ng tao sa iyo kung ang paningin ng iyong Panginoon sa iyo ay sira. Magandang paningin ng tao sa iyo, pero kay Allah hindi. Yan ang pagsikapan natin, mga kapatid, sa sinabi na ito ni Hatim al-Assam. Pangalawa, idha takallamta, kapag ikaw naman ay magsasalita, fadhkur sam'allahi mink. Kung magsasalita ka naman, alalahanin mo, isipin mo lagi na naririnig ka ni Allah sa bawat salita. Sabi ni Yahya ibni Abi Kathir, rahimahullah ta'ala, isa sa mga tabi'in, sinabi niya, sifatani, dalawa sabi niyang katangian, idha wujidata fi rajul, kung ito ay naroroon, mag-exist sa isang tao, fama wara'ahuma khair. Anumang sa pagkatapos nitong dalawang ito, kung ito ang maging tuwid na lahat ang kanyang gawa. Awalan, sabi niya, idha habisa lisanahu, kung kaya niya napigilin ang kanyang dila sa pagsasalita ng hindi dapat sa Islam. At pangalawa, salatuhu, ang kanyang sala. Dalawang bagay. Kung ang tao na yung titignan mo, ang karakter niya, ikaw mismo sa sarili mo, titignan mo, kung kaya niyang pigilin ang kanyang dila sa mga hindi dapat, at pagkatapos sa sala niya, on time siya, sa sala niya nagsisikap siya, anumang pagkatapos niyan ay puro na kabutihan. Sabi ni Yahya ibn Abi Kathir, isa sa mga tabi'in, rahimahullah. Subhanallah. At dito din, sa sinabi na ito, naniniwala tayo, pinagtitibay natin na si Allah Ta'ala ay nakakarinig. Mayroon siyang pandinig na hindi kagaya ng pandinig ng tao o ng mga nilikha. Nuthbitu lahu as-sama' wal basar. Tayo ay pinagtitibay natin bilang Ahlus Sunnah wal Jama'ah na si Allah ay nakakarinig at nakakakita. Kung papaano, hindi na natin yun problema. Pero yun ay hakiki, yun ay totoo. Dahil sa sinabi ni Allah Ta'ala, laysa kamithli shay'un wa huwas sami'ul basir. Walang katulad na kahit ano kay Allah Ta'ala. Sa Surah Shura, sabi ni Allah Ta'ala, at pagkatapos wa huwas sami'ul basir, subalit siya ay nakakarinig sa lahat-lahat at nakakakita sa lahat-lahat. Fadhkur sam'allahi min. Kaya ang si Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah ta'ala, isa sa mga imam ng Ahlus Sunnah, naging teacher pa ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nabanggit niya na ang tao ay kasabi niya na si Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pandinig at ang kanyang ginagabayan ang kanyang pandinig at ang kanyang pananalita. Kung may maririnig man siyang masama na sinasabi o kinikwento ng iba tungkol sa kapwa, o hindi kaya ay musika, o ano pa kayang mga muharramat, para bang hindi niya naaninag kasi busy ang isip niya at ang dila niya sa pagzikir kay Allah Ta'ala. At isa sa mga palatandaan ng pagmamahal ni Allah Ta'ala sa kanyang alipin, na ikaw o siya na ang magiging pandinig mo at siya ang magiging pandinig mo at paningin mo, at siya ang magiging pangahawak mo at ang ipanglalakad mo. Yan ay nababanggit sa Hadithul Qudsi ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at ito ay hadith sahih. Kaya si Musa alayhi salam at si Harun, nung sila'y pumunta kay Firaun, ang sabi ni Allah Ta'ala sa kanila, innani ma'akuma asma'u wa ara. Tunay na ako ay kasama ninyong dalawa. Nakakakita, nakakarinig at nakakakita ako. Ibig sabihin, ang maiya o yung yung pagsama ni Allah Ta'ala sa atin ay sa pamamagitan ng kanyang
pandinig at pagtingin ng kanyang ilm, ng kanyang kaalaman. Kaya pakaingatan ang dila na ito na hindi makapagsalita ng anumang masama, anumang imbento, lalo na sa relihiyon. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Sino man ang naniniwala kay Allah at sa araw ng paghukom ay maiging siya ay magsalita ng tama, ng wasto sa ating sharia. May mabuti o may wasto sa paningin ng tao, pero hindi wasto sa paningin ni Allah Ta'ala. Salitang okay lang na salita sa paningin ng tao, pero hindi okay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi okay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi siya babangga sa sharia ni Allah Ta'ala. May mga ganong salita. Kalimatul kufur, halimbawa, salita ng kufur, o hindi kayo pakipagmudahan na sa mga kufar. Yaong bang sa panahon na sila ay, halimbawa may mga kapistahan, makikipagpista ka rin sa kanila at greet sa kanila. May boundaries ang ating relihiyon. May perimeters ang ating relihiyon. Hindi kailangan na gawin mong ang relihiyong Islam ay ibaba mo para maging kalugod-lugod sa kanila. Hindi sila kailangan ng Islam at hindi tayo kailangan ng Islam. Tayo ang nangangailangan sa Islam. Kaya't pakaingatan natin ito, ang pagsasalita, lalo na sa relihiyon natin, nang wala tayong kaalaman. Yun ang pinakamalaking kasalanan. Mas mabigat pa ito kaysa chismis ng Marites at Maribel at Marilu. Matigas pa ito, mas grabe pa ito. Ang pagsasalita, al-qawlu fid din bighayri ilm. Dahil ito, yuaddi ilal iftira'i ala Allahi kadhiba. Dahil ito ay pag-imbento, magtutulak sa pag-imbento laban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kasinungalingan. At sabi ni Allah Ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Sa Suratul Nahl, sabi ni Allah Ta'ala, at huwag kailanman na banggitin ng inyong mga dila ang mga anumang imbento laban kay Allah Ta'ala sa pagsasabi niyo ito ay halal, ito ay haram, para mag-imbento kayo, wala namang kayong katibayan. Mag-imbento laban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kasinungalingan. Tunay na yung mga nag-imbento ng kasinungalingan laban kay Allah ay hindi magtatagumpay. Kaya pinakamahalaga sa lahat na ang dila natin na ingatan, hindi lang sa chismis, hindi lang sa fake news, hindi lang dyan, pero ang ma-fake news ka sa iyong akida at sa iyong relihiyon. Dahil naririnig ka ni Allah. At bawat kalima, bawat salita na mula sa iyo, nabibilang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha takallamta fadhkur sam'a Allahi mink, wa idha sakatta, at kapag ikaw naman ay tahimik ka, fadhkur ilma Allahi fik. Isipin mo, talalahanin mo ang ilm ni Allah Ta'ala sa iyo. Innahu alimun bidhatis sudur, sa Suratul Mulk. Tunay na alam ni Allah Ta'ala ang nasa puso. Kaya alam ni Allah Ta'ala sino ang pinapakita, ang kufur, ang iman, at sa loob-loob ay kufur pala lahat. Alam ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tunay na may mawadda o may pagmamahal sa din at yung peke lang ang kanyang pagmamahal sa din. Magkagayon man, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapanahunan, dahil sa wahi na binababa ni Jibril, alam ng Rasulullah kung sino ang mga munafikin, inisa-isa, alam niya. Pero, nung si Umar ay kumbaga, dumating sa kanyang punto yung sobrang ghira sa din, sabi niya, ya Rasulullah, ala naktulahum, hindi ba natin sila papaslangin na? Klaro na yan, na munafik ba? Si Jibril ang nagsabi. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, wag ya Umar, li'anni la urid, dahil hindi ko gusto, wala uhib, sabi sa isang riwaya, an yuqal, na sabihin, anna Muhammadan qatala ummatahu, na si Muhammad ay kanyang pinaslang ang kanyang ummah. Allahu Akbar. Nangangahulugan sa pananahimik, magkakasala ka pa ba? Sa pananahimik. Yun ang tanong, yun ang masala doon. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin, fa'amila biha, falahu
asharatu hasanat ila 700 di'fin. O kutiba lahu 10 hasanatin ila 700 di'fin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magniya ng kabutihan, nagniyat siya ng kabutihan, nagniyat siya karayawan, nagniyat yan ng kadyawan, kabutihan. Tapos ginawa niya, isusulat sa kanya ang 10 kabutihan hanggang 700-fold. Yuyupiin ng 700 na kabutihan. Waman hamma bisayiatin, sino man ang magniyat sa umma na ito ng masama, masama na yung niyat niya, walam ya'mal biha, at hindi niya ginawa, kutiba lahu hasana, isusulat sa kanyang 1 kabutihan. Yan ang ni'ma sa umma na ito ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sa ibang umma, nasa umma ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paano naman yung nagniyat na siya ng masama? Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Kasi may mga nangyari na traffic, na aksidente, pero nandun pa yung niya niya. Anong mangyari sa kanya? Sabi ng ating mga ulama, hindi mabibilang sa kanya na kabutihan. Bakit? Kasi nandun steady yung intention niya na gagawin niya. Hindi lang nangyari kasi qaddar Allah na may mga harang. Kaya ang sabi ni Allah Ta'ala, idha sakatta, kapag tumahimik ka, isipin mo, sabi ni Hatim al-Asam, ang kaalaman ni Allah Ta'ala sa iyo. Na si Allah Ta'ala, alimum bidatis sudur, alam niya ang nasa puso mo, bago mo pa ito sambitin, bago mo pa ito salitain, alam ni Allah Ta'ala, ala ilmihil azali, nandoon na sa simpertinente na kaalaman niya, bago pa nilikha ang lahat-lahat. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pinakamensahe o buod ng mensahe nito ni Hatim al-Asam, murakabatullah, ang pagmamatyag natin kay Allah Ta'ala na inna Allah kana alaykum raqiba, na tunay si Allah Ta'ala ay laging nakamasid, nakabantay sa ating mga ginagawa. Ang ginagawa mo ng palihim at patraydor, halimbawa sa nagtitiwala sa iyo, yan ay nakikita ni Allah at may kabayaran yan pagdating ng araw ng paghukom. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muraqabatullah, mga kapatid sa Islam, ang pagmamasid ni Allah Ta'ala sa atin, na higit pa sa 24/7 na alam ni Allah Ta'ala kung ano ang lahat ng ating mga ginagawa. Ngayon, dahil alam ni Allah Ta'ala, walang nakatago sa Kanya. Walang nakatago sa Kanya. Lahat ng mga kasalanan na mayroon tayo, alam ni Allah Ta'ala, tago man, nakalihim man o ano. Sa araw ng paghukom na iulat sa Sahih al-Bukhari, ganun din sa Sahih Muslim at sa Jami' at-Tirmidhi sa kanyang Sahih, na yu'ta bi rajulin yawm al-qiyamah, ang isang tao ay ihaharap. Subhanallah, hindi natin alam kung ikaw, ako, sino ba yon. Ihaharap kay Allah Ta'ala sa araw ng paghukom. Yuqalu lahu, at sasabihin sa kanya, ya hada anta fa'alta kada wa kada wa kada wa kada, ginawa mo itong mga kasalanan na ito. Siyempre, admitted natin, wala tayong magagawa, wala tayong takas, lahat naka-record. Pero in the end, sasabihin ni Allah, sasabihin niya, inni satartuha alayka fid dunya wa ghafartuha lak fil akhirah. Tinakpan ko lahat ito ngayon, noon, nung nasa mundo ka pa. Dito ngayon sa kabilang buhay, ipinatawad ko na lahat yun sa iyo. Anong sikreto? Anong sikreto? Kapatid, aware siya na nakikita siya ni Allah, naririnig siya ni Allah, nagkakasala pa rin siya. Pero sa tuwing nagkakasala siya, umihingi siya ng kapatawaran kay Allah. Tandaan ninyo, ang sinserong tauba sa kalagitnaan ng gabi na walang nakakarinig sa iyo at ang sinserong luha na pumapatak mula sa iyo, mas mahalaga kay Allah yan
kaysa sa isang sadaka o gawain na punong-puno ng riya at pagpapakitang tao. Ang sinserong tauba kay Allah at sinserong pag-istighfar na walang nakaalam, maliban lamang ikaw lamang at siya, yan ay tatanggapin ni Allah sapagkat ang mata na yan na lumuha para sa kanya, napapabilang yan si sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aynun bakat, yaong mata na maliligtas sa impyernong apoy sa araw ng paghukom, yaong mata na lumuha ng dahil sa kanyang khasya, sa kanyang mataimtim na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ummata Muhammad, amarana Allah tabaraka wa ta'ala bis salati was salami ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bada'a biha jalla jalaluhu haythu qala man azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم اخذل من خذل دينك وانصر من نصر دينك يا رب العالمين اللهم كن للمسلمين وليا ونصيرا على أعدائنا أعداء الدين يا رب العالمين اللهم إنك أنت ولينا ومولانا الوحيد يا رب العالمين اللهم انصرنا على القوم الظالمين المجرمين يا رب العالمين اللهم أرهم عجائب قدرتك يا رب العالمين واجعلهم لنا آية ولا ترفع بهم راية يا رب العالمين اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين لاتباع كتابك وسنة رسولك صلواتك وسلامك عليه يا رب العالمين اللهم سدد خطانا لرضاك يا رب العالمين حتى نبلغ جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات يا رب العالمين اللهم اغفر لهم اللهم أدخلهم في رحمتك وأدخلهم في جنتك الموعودة يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم